Ito, sasagutin kita. Kung di ka po tinanggal sa posisyon, magpapaganyan ka pa rin ba? Kailan ba ako nagpapaganito? Sinuportahan po itong administrasyon na to kahit umalis na ako. Ako pa ang nag-e-explain kahit wala na ako sa pwesto. Tingnan ninyo lahat ng mga posts ko noon. Ang daming nagalit na DDS sa akin kasi tinuloy ko yung pagsuporta sa administrasyon. Parang sinasabi mo, bitter ako. O ganito na lang, Mr. 3. Tinanggal ako sa pwesto. May mga issues dyan, pero wala akong kasalanan. May mga issues sila. Issues that were plainly born out of a mind that was not exactly sane. Okay? Tinanggal ako, wala akong kasalanan, wala akong palpak doon sa aking mga pahayag. Wala akong maling ginawa. Tinanggal nila. Tumulong ako sa administrasyon. Maliwanag ang mga polisiya noon, maayos ang pagpapatakbo. Nakita nyo naman, kahit yung mga undersecretaries, gulat na gulat sila. Bakit pinagtatanggal? May rhyme? May reason? Bukod pa dyan, wala na ako sa administrasyon. Panay rin. At ito, bagong information na to, courtesy of your trolls here. Okay? Wala na ako sa administrasyon. Panay ang habol pa rin sa sinasabi ko. Tuwing may sasabihin ako sa karambola, ni hindi man laban sa administrasyon, tatanungin, bakit sumasang-ayon ka? Bakit nanonood ka kay Maharlika? Bakit kinakaibigan niyo si Maharlika? Bakit kinakaibigan mo si Amy Marcos? Makatarungan ba yon? Ha? Wala akong ginawa sa kanila. Ako yung pinaka-moderate na komentarista doon sa programa ko sa DWIZ. Hiniling ng dalawang opisyalis sa gobyerno, ng isang opisyalis ng gobyerno. Natanggalin ako. Hindi sila nagbigay ng dahilan. Sinabi lang nila basta tanggalin. Wala silang ma-explain. May kasalanan ba? Wala. Mayroong libel ba? Wala. May kaso? Wala. Tinanggal nila ako. Magandang gabi. Gabi na, no? 6:30 na. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Anglas. Ito ang Luminous. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay, of course, yung panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa ang panawagan niya sa taong bayan na manindigan na. Ganito ang explanation niya, inano niya, no? Na by his own words. Siya po ngayon ay for lack of a better word, nagtatago. Dahil sa pagkakaintindi niya, hindi lang po siya sa servan ng warrant of arrest, hindi lang po ito magiging extradition, kundi ang tinatawag na rendition. So, ano ang rendition? Ang rendition, pag tinignan niyo, ang ibig sabihin ng salitang yon ay to execute. So, yan na po yung ibig sabihin nun. Pag halimbawa, you render a song, ibig sabihin kakantahin mo. Pero pagka you render an order of the court, means you execute it. So, either he will be arrested or it would be far more sinister. Yung kanyang sinasabi ay mas may posibleng ibang mga layers of meaning. So, a rendition is an execution of an order. So, you render a song, you execute a song. And so, rendition of an order would be to execute that order. Yes, talaga pong ginigipit si Pastor. Maliwanag naman po yan. Katulad ng parati nating dinidiscuss, hindi naman po yata aksidente na si Pastor Kibuloy ay strongly identified sa dating administrasyon at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na kasalukuyang Vice President Inday Sara. Hindi rin po aksidente na binanggit ang pangalan ni VP Inday at ni dating Pangulong Duterte sa pahayag o pagsasaksi ng isang witness sa Senado at sinasabing mayroon daw kinuhang sako ng di umanong mga baril sa bundok na Pastor Kibuloy. Hindi aksidente na lahat na yung tatlong yun ay mai-implicate one way or another in a crime. Sa isang krimen. Bakit? Mabigat kasi. Mabigat ang kamay ng administrasyon. Hindi po sila subtle. Kumbaga, ang paraan ng kanilang pamumulitika ay out and out oppression na ginagamit ang batas. Teka, parang pamilyar ito. Panahon ni Marcos Sr., paano siya nagpatagal sa kanyang pwesto, sa sarili niya sa pwesto? Binago niya ang saligang batas. Gumamit siya
ng batas, binago niya yung batas, at ginawa niyang tama ang dating mali. So naka 2 terms na siya bilang presidente, biglang nagkaroon ng bagong constitution to allow him to serve more than the allocated 2 years. Hindi lang po yun, para magtagal pa siya sa pwesto, na-allocate sa kanya ang mga iba't ibang mga kapangyarihan ng gobyerno tulad ng paggagawa ng batas. Bukod tanging kapangyarihan ng lehislatura. By the way, binago din niya yung lehislatura, ginawa niyang unicameral, iginawa niyang batasang pambansa. We'll discuss more on that in a later post, in a later live. Then, in addition to that, nag-allocate siya ng power ng judikatura, the judicial power. Some of it was allocated to former President Marcos Sr. And how did he do that? Binago niya yung saligang batas, di ba? At pinayagan siya ng Korte Suprema at through the means of the Constitution na magkaroon ng kapangyarihan na mag-issue ng tinatawag ng arrest, search, and seizure order. Ano yun? Basically, either arrest warrant or search warrant. Or at kung may makita, seize. The seizure of a person is an arrest. The seizure of things is a seizure resulting from a search warrant. Alright. So, bakit sinasabi natin na judicial power ito? Kasi usually, nagkaka-issuehan lang ng arrest warrant or search warrant matapos ang due process at na sa harap ng isang hukom, a fair and impartial judge based on evidence in accordance with rules and law. Yan po ang due process. So, para maikutan yung requirement na kailangan na ng due process at kailangang hukom, binago ang saligang batas at ang interpretasyon na ito upang makakapag-issue ang presidente ng tinatawag na ASO, ASSO, Arrest, Search, and Seizure Order. Ito ang puntanging dahilan kung bakit tinawag na diktador si Marcos Sr. Dahil may power siya to make laws, may power siya to issue arrest, search, and seizure orders, and may power siya as the president to execute the laws. Okay? So, gayon din po ang nakikita natin dito. Upang mapatahimik ang ilang mga kritiko nila at upang masiguro ang darating na mga halalan, nagre-resort o gumagamit ang administrasyon ng tinatawag nating dirty tricks. Gagamitin nila yung batas, pero hindi in a fair and even manner. So, sabihin na natin may kaso si Pastor Kibuloy, kasama sa kanyang pahayagan, mayroon naman daw mga depensa. Yun nga lang, kailangan bilang isang mamamayan ng bansa, idedepensahan muna siya ng ating gobyerno, ng ating estado. Bago magkaroon ng extradition, kailangan dinggin ang kaso dito. Kailangan harapin sa hukuman ng mga gustong magpa-extradite sa kanya at doon maglilitis sila base doon sa karapatan niyang manatili dito sa Pilipinas o sa karapatan niyang mag-travel. So, ang karapatan to travel includes the right not to travel, diba? So, yung sapilitang pagbabalik sa kanya sa Estados Unidos ay kailangan base sa isang desisyon at order ng isang hukom matapos ang due process. Yun po ang panawagan ni Pastor Kibuloy, simple lang. I-execute nyo naman ang batas. Bago ang lahat, bago kayo sumamba sa mga dayuhan, sa mga puti, o sa mga overlord, sa mga puwersang kolonyal, protektahan muna ang mga mamamayan ng Pilipinas at mag-afford ng due process na nakasaad naman sa ating saligang batas. Di pa naman binabago, di ba? Naku, pag ang saligang batas natin binago yung Bill of Rights. Huwag na natin pong hintayin yan kasi marami ang mapapahamak, marami ang maghihirap kapag ang Bill of Rights na po ang pinakialaman. Ano pang sabi ni Pastor?
Ang sinasabi niya ay posible na namimiligro na ang buhay niya at gagamitin sa paraan ng pag-serve ng kanyang warrant o kaya extradition, gagamitin ang pagkakataon na ito ayon sa kanya na siya ay tapusin na. Ngayon pa lang, sinasabi niya, hindi na nila nararamdaman na sila ay ligtas. Wala nang safety, wala nang pakiramdam na safe sila. Hindi lang siya, kundi pati yung mga ministro niya, pati yung mga kasapi, pati yung mga opisyales ng Kingdom of Jesus Christ. Lahat po, pakiramdam nila na mimiligro ang buhay nila. Constantly under surveillance daw sila, ayon kay Pastor. Constantly, ramdam nilang pinagmamanmanan sila. Kung saan na daw natutulog ang mga kasamahan niya. Kung saan na rin siya lumalagi. Nang sa gayon ay mawala sila sa mga mata ng mga taong hindi ka nais-nais ang hangad sa kanila. Bukod pa dito, alam niya na isang dahilan para dyan sa surveillance na yan ay para makahanap daw di umano ng pagkakataon na mataniman sila ng barel at droga. Alam natin may basihan ang sinasabi ni Pastor dito dahil nga nabanggit na sa Senate hearing yung tungkol sa mga barel. Sabi pa niya, kung umabot dun sa punto na hindi sila bibigyan ng pagkakataon sa hustisya, we will resist, sabi niya. Kung hindi daw nila, lalong-lalo na't ang dinig niya o base sa kanyang impormasyon, pag nag-serve ng search warrant sa kanya, posibleng hindi payagan na magkaroon ng mga saksi. Wala daw mga witnesses. Yun daw gagawing paraan nang sa gayon sila ay mataniman. Guys, naiintindihan ko na hindi tayo lahat nananampalataya sa pare-parehong relihiyon, gayon pa man, bigyan naman natin ng konting respeto ang kakaibang mga relihiyon, kakaibang paniniwala ng iba't ibang mga tao. Hindi lahat po ng nandito ay Kristiyano. Hindi po lahat ng nandito ay naniniwala nga na may Diyos. Hindi lahat tayo pare-pareho ng paniniwala at pananampalataya, pero kinakailangan respetuhin natin ang lahat. So wag po tayong mangiinsulto ng ibang relihiyon dito sa aming mga comment section. Pag sinabi na, isa pang rule, pag sinabi po ninyong may troll dito, kailangan po i-identify ninyo nang sa gayon ma-actionan. Okay? Alright. Sinabi pa niya, it is an evil, unrighteous administration. Dahil sinasabi niya ito, hindi lang dahil dun sa mga pending na posibleng mga aksyon sa kanya, kung hindi doon sa panggigipit sa SMNI, sa panggigipit ng kanilang stasyon, sa mga threats, sa ay nako, wag po tayong ganyan ha. Wag po natin dalhin ang competing religions dito. Nirirespeto natin lahat sila at lahat kayo nirirespeto namin sa inyong mga paniniwala. So wag naman po kayo magsiraan dito. Bakit evil and unrighteous administration? Bukod sa panggigipit sa kanila ay hindi man lang sila binigyan ng konting respeto. Ang administrasyon ay nasa poder o nakaupo ngayon sa gobyerno ang mga taong ito sa salamat din sa tulong ng SMNI at sa marami sa atin na tumulong sa eleksyon. Hindi lang sa eleksyon, kundi sa pagpapahayag ng mga saloobin, ng pananaw, ng bisyon ni kandidatong Bongbong Marcos noon. Pinalakpakan natin yung kanilang partnership with Inday Sara Duterte.
Iginawad natin ang respeto sa kanya. Dala nga ng siya ay running mate ni Inday Sara. Iginawad ang respeto at airtime sa kanya ng SMNI. Gawa ng naniniwala sila na siya ang nararapat na maging Pangulo ng bansa. Sayang, no? Ito pa, binanggit ni Pastor na may mga plano, di umano, sa ang mga autoridad na ipagkukuha o ikumpiskahin ang kanyang mga property o ang property ng kingdom para ilagay sa isang korporasyon at yung korporasyon na yun ay magbe-benefit sa kanila po, sa mga ilang mga opisyalis natin. Hindi niya pinangalan, ngunit ang ina-assume natin dito ay nandun sa liderato. Nanawagan si Pastor at ang sinabi niya ay kailangan na natin, mga kababayan, na panintindigan ang mga issue na ito, walang katarungan. At hindi niya po pinananawagan ito dahil lang sa kanya. Nakita na niya at nakikita na natin, nating lahat, na panggigipit ito, panggigipit sa dating administrasyon. Naalala ko tuloy, dati si Pangulong Duterte, ayaw niya yung magsampa ng kaso sa mga miyembro ng dating administrasyon, kahit mga kasama sila sa oposisyon. Ang bukod tanging nakulong at mukhang mapapalaya pa ay si Senator Laila de Lima, na mayroon namang ebidensya na ginamit niya ang kanyang pwesto o posisyon bilang kalihim ng hustisya upang makapag-fundraising gamit ang bilibid at ang drug trade. Ay nako. Pero yung mga politiko noon, wala namang kinaso kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Nakasuhan ba si Mar Rojas? Yung mga tsuwariwap ng dating administrasyon bago kay Duterte? Wala. Kung sakasakali ay dumaan naman sa proseso at ayan, buhay na buhay ang due process. Kasi nagamit ni Laila de Lima lahat ng mga proseso sa hukuman. Nagpa-inhibit siya, nag-question siya ng due process. Kinwestiyon din niya yung kanyang pagkapiit, kinwestiyon niya ang probable cause, kinwestiyon niya yung mga saksi, kinwestiyon niya yung mga judge. Lahat po, inakyat niya. Lahat ng maaakyat na issue sa Korte Suprema, sinagad niya lahat ng mga posibleng remedyong pwedeng gamitin. Tumuloy pa rin ang kaso niya, ngunit lahat yon hindi ipinagkait sa kanya, hindi pinagkait sa kanya. Kung may gusto kayong tanggalin na tol, pangalanan niyo po. Hindi ko po nakikita at nagsasalita po ako. Ngayon. Ang sabi pa ng pastor tungkol sa administrasyon, sinasabi na niya na dahil dito sa panggigipit, di lang sa SMNI pero panggigipit sa taong bayan, you are no longer worthy to be our trusted leaders. At sinabi niya, bukod sa paghamon niya na dalhin sa hukuman lahat ng paratang sa kanya, sumagot din siya sa hamon ng tadhana at sinabing mamumuno siya. Anong ibig sabihin nun? Sabi ng iba, posibleng makilahok si pastor sa eleksyon. Sana po, mas maigi na yan. Maigi na makilahok si pastor. Pupolitikahan na rin na lang siya. Aba, ipakita natin ang kanyang lakas bilang isang kawani ng gobyerno. Sabi ni Reng, naiyak ako nung sabihin ni Pastor na araw at gabi kumikilo sila para tulungan ang kababayan natin. Oo, hindi lang yun. Lumaban pa sila noon sa NPA, di ba? Sila ay instrumento na magawaran o magkaroon
ng katahimikan ang Davao. Medyo na ano ko na ako naman ang pinaka na nagulat ako yung pagnanais na kamkamin lahat ng property nila, and remember, these property are not public property, ito ay privately owned. Gustong kamkamin yan, ilagay sa isang korporasyon ng sa gayon ay mayroong makinabang. Masyado raw mainit sa mata ang nalikom ng ating ni pastor at ang kanyang mga kasamahan. Yun ang tingin nila na mainit sa mata yan, ang yaman, parang ganun, ano? Ang yaman, ang influential. So kaya necessary yung ganitong klaseng operasyon, kung ito man ay operasyon. Kakailanganin talaga ng administrasyon ng ganitong klaseng dirty tactics kasi 7 million po ang sumusunod kay pastor. Malaki po ang impluensya niya kung sakasakali sa kurso ng mga tatahakin o sa landas na tatahakin ng ating bayan. Sabi ni user 11746, sana wag nang gipitin si pastor para magamit na rin ang arena niya sa mga concerts, etc. More income for Davao. So, ito yung nakakatawa Grabe abusuhin yung sistema ng investigasyon, Bakit kailangan ipatawag si pastor? Kailangan nilang pahiyain. Kailangan nilang ipakita na kailangan niyang mag-surrender to the civilian authorities. Kailangan magpakumbaba. Kailangan nilang tanggalin siya sa pwestong mataas ang respeto. Kailangan pababain siya. Kailangan ng administrasyon that he must be humbled nang sa gayon mawala ang kanyang impluensya. Mawala ang takot, mawala yung capability niya to lead. Well, ito yung problema sa sa operasyon ng panggigipit. At some point, someone is going to push back. Ulitin ko pagka tinutulak ka, lalong-lalo na tinutulak ka sa isang paraan na hindi makatarungan, ginigipit ka, ginigipit tayo, taong bayan. Ano ba naman tayo? Bakit kailangan si pastor ay pilitin na bumaba, ibagsak? Bakit si Pangulong Duterte kailangan i-threaten with ICC? Bakit dinadawit si Vice President Inday Sara sa issue ng mga baril? Nakakaloka. Bukod pa dito, isama na natin si Congressman Paulo Duterte. Hindi ba sinasabi na magkakaroon ng privilege speech at investigasyon sa Kongreso? Para kaya? Dahil binigyan siya ng 51 billion ang City of Davao para sa infrastructure. Di naman dumaan sa opisina ni Congressman Pulong. Yung 51 billion na yun, divided by 3 yan, 3 taon yan. Wala namang adverse report ang COA or wala silang pinapakita para sabihin na masama ito. Dinidiin nilang masama kasi bakit daw ang laki? Ganon? Kung kalkalin natin, ang nakuha ng Ilocos Norte nung kapanahunan ni Marcos Sr. Ano ba ang nakuha nila? Di ba nakukuha ngayon ng iba't ibang mga favored na politiko ng Marcos administration, Marcos Jr. Bakit kailangan yung mga katulad natin na namamahayag lang, kailangan paalisin sa trabaho? Bakit kailangan tanggalan ng trabaho yung isang taong namamahayag? Wala silang maipuntirya na sinabi ko anything that would have hurt them or harmed them in a criminal way. Walang explanation, di ba?
Bakit si Kong Pulong ginaganon? Wag din po nating kakalimutan, ha? Tingin ninyo, mayroong naibahagi kay Senator Amy Marcos. Meron ba siyang power? Pwede ba siyang makihiram ng eroplano? Super ate siya, pero wala siyang access kahit sa palasyo. Buti senador siya. Panggigipit. Ito yung masama. Ang nakakaramdam na rin ng panggigipit ay hindi lang mga ordinaryong mamamayan. Kung ang vice president, kaya nilang gipitin, di ba? Isang dating pangulo, kaya nilang gipitin. Isang Pastor Kibuloy na may 7 million na following, wala silang pakundangan, manggigipit sila. Bakit kaya? Sabi ni Roma, shame on the government, wala na tayong napag-asa. Ang mga revelasyon ni Attorney Glenn Chong, dinidedma lang nila. Oo, pero let's stick to the topic first. We'll do Glenn Chong later on. Kaibigan natin yan. Pero sige, isama natin si Glenn Chong. Bakit kailangan igipit nga pala si Attorney Glenn Chong? Si Maharlika? Si Sas? Ano ba ang kasalanan sa kanila? Hindi ba ang pag-criticize ay protektado ng freedom of speech natin? Kalayaan magsalita at magpahayag? Sa saligang batas. I wonder, kaya ba nila baguhin yung Bill of Rights natin? Na may kalayaan magsalita at pahayag, yung mga tao lang na pabor sa kanila? Ay nako. Tama, dinededma. Si Attorney Glenn Chong nag-execute pa ng isang affidavit at sinabi na si First Lady Lisa Marcos, Attorney Marcos, ay mismo ay humarap sa mga opisyales ng Smartmatic. Labag ito sa Omnibus Election Code. So, saksi si Attorney Glenn Chong, final yung kanyang affidavit. Ang affidavit po ay isang statement given under oath. Ang testigo po ay ebidensya at testigo siya, may testigo siya. Pero anong ginawa ng COMELEC? Ay, na ano na yan, wala na kasing Smartmatic, kaya moot na yan. Ganon. Sabi ni Ricardo Yamson, lahat nga ng kumakalaban sa admin na to, ginigipit nila, yun ang isa sa dahilan. Sabi ni Senyor Betchay, sad, pero walang implementation ng karamihan sa mga batas natin. Hindi naman po. Mismong mamabatas, hindi sumusunod. Paano ba tayo ngayon? Ganito yan, na wag natin lahatin. Ine-execute nila yung batas para sa ordinaryong mga mamayan. Sa mga hampas lupa tulad natin. Ay, stricto sa mga yan. Partida yan, ha? Ordinaryo tayo. Ordinaryo lang ako. Wala akong impluensya sa mga sa mga taong nakaupo. Ang following ko, ilan lang ba kayo? May 1 million na ba tayo across different platforms? Hindi pa yata. Well, almost. Ano pa? Simpleng mamamahayag lang ako. Wala naman akong ganong karaming pera. Wala rin akong pera. Sa totoo lang, konti lang talaga. Enough para makakain. Tsaka pakainin yung mga cats and dogs. Bakit pagtutuunan ng pansin? Bakit gigipitin? Bakit yung bakit si Attorney Glenn Chong, dinidedman ninyo ang seryosong akusasyon? Bakit si Congressman Paulo, nakakuha lang ng 51 billion, ina-assume nila na may krimen dito? Kaloka. Bakit si Sas at si Maharlika lang? Parang yung isang nag-comment, light moment lang, aside. May isang nag-comment dun sa wall. Miss you, Attorney Trixie. Miss you too, Gwapong Ahmed. Gwapong Attorney Ahmed. Sabi ko, anak ng putik. Si Attorney Ahmed may gwapo, pero ako, miss you.
Buisit. Che. Syungangers ka, no? Nasaan yung sinabi kong inamin? Ikaw mabablock ka, ha? Sinasabi ko sa'yo. You don't put words into my mouth. That's so unsanitary. So, inaamin mo. Saan yung pag-amin dyan? Ang sinasabi natin, hindi binigyan ng due process. May akusasyon si Attorney Glenn Chong, pero dinedma. So, anong ibig sabihin nun? Ang COMELEC may issue. Sinabi natin may dayaan? Ha? Ano nun? Saan ginamit yung word na dayaan? Kaloka kayo. Guys, sign na may tol, pagka inaakusahan ka, walang ebidensya, walang rason, walang logic. Walang batas. Sabi ni Maria, simple ka lang attorney pero may utak at puso sa pagmamahal ng bayan natin. Kaya mahal na mahal ka namin. Naku madam, bawal ako paiyakin. Okay lang galitin, huwag niyo akong paiyakin. Sabi ni Filomena Villanueva, ano dapat namin gawin para makatulong? Naalala niyo sinabi ni Inday, ni Vice President Inday Sara, ang lahat ng bagay may panahon. Palagay ko, parating ang panahon na yun. Kung kailangan natin, ngayon, pwede naman tayong manindigan by raising our voices. Siguro ang ilan sa atin, kung may kakayahan, maglabas na tayo ng mga posters. Paglabas na tayo ng mga saloobin natin. Kung kailangan meme, o di sige meme. Kung kailangan mga hashtag, we deserve better. Hashtag ginigipit nyo, ordinaryong mamamayan o mga mamamayan na salungat lang sa inyo. Ordinaryong mga kritiko, pinahihirapan ninyo. Guys, kulang. Kulang ang lumalabas ng pagpapahayag natin ng ating sama ng loob. Kung kailangan na makita all over our news feeds na ito ang ginagawa sa atin ng gobyerno natin, kailangan marinig tayo. Lahat ng pagkakataon, hindi lang po kami ang dapat namamahayag dito. Hindi lang po kami ang dapat nagsasalita. Lahat tayo may wall. Lahat tayo may pagkakataon. Lahat tayo pwede magkomento sa walls ng mga pahayagan. Katulad ng Manila Bulletin, Inquirer, Star. Puntahan natin ang mga yon. Hindi natin kailangan makipagdebate doon. Hindi yan diskurso kung tatawagin din lang tayo ng masasamang salita. Kung ang plano lang nila ay insultuhin tayo, wag nang mag-engage sa ganon. Ilabas natin ang katotohanan. State your truth and state it clearly. Hindi na makatarungan ang administrasyon. Sagutin ninyo ang mga paratang. Sagutin nila. Dapat ang mga ganitong klaseng hinanaing, katulad ng hinanaing ni Pastor Kibuloy. Katulad nitong hindi na nasa ayos na lumalabas na akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte, kesyo na tainted witness ang ginagamit at tumatakbo sa ICC, may hukuman naman dito. Wala lang silang matinong ebidensya kaya sila tumatakbo kung saan-saan. Madali mag-akusa, mahirap magpatunay. Bakit kayo, Isaac? Sabi ni Sherry, sobra na, tama na, pero huwag naman natin po gamitin yung mga laos na ng mga slogan na ginamit nung EDSA 1. Ito, sabi ni Ma'am Wilno, tahimik na rin yung mga sumisigaw ng magnanakaw during the campaign. Nabusalan na rin sila na kakamping mga tol. Posible yun. Or, ang isa pang possibility is because this administration works for them. Isa lang naman ang kinagagalit nila. Ang kinagagalit nila, yung pagbabagong dala ni Duterte. Ang kinagagalit nila, na-expose sila. Na-expose ang mga kasinungalingan nila. Yung mga kasinungalingan na, ay hero si ganito. Ay, aminin na natin, yung EDSA 1 was a power grab. So was EDSA 2, by the way, but mamaya na yon.
Hindi sila na nagpa-snap election. O nanalo yung presidente. Siyempre mananalo yun. Incumbent siya eh. At wala namang patunay. Nasaan yung naging patunay? Matapos nang umupo si Cory Aquino, nagkaroon ba ng patunay na nanalo siya? Hinalughog ba natin ang mga ballot boxes? Hindi, kalimutan na yan. Nag-revolutionary government na kagad siya. In-expose ang established na historical narration ng EDSA. At in-expose din yung kanilang katamaran at yung kanilang tuloy-tuloy in power. Aba, sila na lang, hindi nyo ba napansin? Barkada nila yung mga oligarchs. Sila lang ang nakikinabang sa gobyerno. May nakita ba tayong mga bagong muka? Maraming bagong muka nung kapanahunan ng mga dilaw, wala. Kaya wag tayong umasa na tutulungan tayo ng mga dilaw. Wag na nating komentuhan na nabusalan sila. Hindi nila tayo kakampi at hindi natin sila kakampi from day one. Okay? Ever since, ayaw nila yung pagbabago. Alam nyo, sa totoo lang, kaya naman yung free tertiary education panahon pa ni Noynoy. Pero every time nagpo-propose tayo ng pagbabago, ano yung bukod tanging sinasagot nila sa atin? Wala tayong pera para dyan. Panahon ni Duterte, anong narinig natin? Sige, gawin natin, may pera naman. Ang laking pagbabago nun. Yung talagang pinakikinggan ng taong bayan, yung sumasagot yung sa mga hinanaing ng taong bayan, yung nag-i-explain mismong leader ng bayan, nakikiisa. Saan ka nakakita ng presidente? Pagkatapos magbigay ng State of the Nation, pumunta sa rally at nakipag-usap sa mga relihista. Saan ka nakakita ng ordinaryong mamamayan, pulubi levels na nagsusulat sa karton na si Duterte ang iboboto niya? Ayaw nila yung pagbabagong yun. Kaya wag na tayong maghangad ng mga ganon. Wag na natin isipin yun. Wag natin silang awayin. Wala na tayong dapat awayin. Except yung mga leaders. Huwag natin pansinin yung mga trolls nila. Bibigyan nyo lang sila ng lakas. Huwag na tayong mag-engage dun sa mga sinasabi nila. Wala sa lugar. Trolls lang ang mga yan. Magsalita tayo, magdiskurso tayo with people who are open-minded. Pero para dun sa mga wala namang katuturan, para dun sa mga bulag o mga bayad, wag na. Wag nyo nang bigyan ng oras at lakas. Bigyan nyo ng oras yung mga issues. Yun lang po ang papansinin natin. Sabi ni Carlos Vivi, pati Rappler, di na rin daw matira si Vivi. Sabi ni Well Fox, mga trolls, hanapin niyo ako sa North Pole. Sabi ni user, start of the end na lang ang gamitin natin. Pwede. This is the beginning of the end. Anak ng, alam mo Kalyeng, bakit hinahanap niyo na may magagawa si Senator Amy? Kakampi nga niya si Inday si Vice President Inday. Huwag niyo naman awayin yung kakampi natin. Remember, the enemy siya. Pinahihirapan din siya. Ano akala ninyo? May pera si Madam? May access siya? Kahit sa Senado, halos walang kakampi yun Sino lang ang sumasang-ayon sa kanya? Senator Bato. Minsan-minsan si Senator JV. Minsan si Senator Binay. Pero sa totoo lang, sa ibang mga bagay. Sa electoral reform, meron bang sumasang-ayon kay Senator Amy? The enemy of my enemy is my friend. Kailangan natin lahat ng mga taong pwedeng pumanig sa atin na pumanig sa atin. Di natin sila aawayin. Kung may differences tayo, saka na yan. Ngayon ang panahon ng pagkakaisa natin. Wala siyang magawa kasi galit sa kanya ang powers that be. At alam natin, hindi lang po ang presidente ang powerful. Questionable pa nga yan Powerful ba talaga yung kinikilala nating presidente? O powerful yung mga nakakabit sa kanya? Sabi ni May Sagon, hindi ma-share ang live nyo sa FB. Download nyo.
Mamaya, i-record ninyo kung kailangan yung i-record. Okay na sa akin yun. Ah, sabi ni Ordinaryong Tonyo, hashtag I stand with Pastor ACQ. Kaya po siguro ginulgur si Pastor Kibuloy ng kano ay dahil sa kinalaban niya ang mga NPA na pakanadin ng mga kano for their own self-preservation. Sabi ni Orange Miming, sino yung feeling lawyer? Finish lang talaga si feeling lawyer ang bastos sa dating presidente, samantalang si Attorney Pix never binigyan ng bastos na pangalan ang current president. Sino po yan? Feeling lawyer, sino yan? Hindi ko kilala. Sorry, hindi ako nakikisama dun sa mga ganyan. Sabi ni Sydney, ba't ganun po binoto ko pero sa nakikita ko ngayon, ala po yatang mangyayari, buti pa si Tatay Diggs. Alam mo, pwede rin hashtag yan eh. Ano, diba? Mga nabudol ako. Hashtag nabudol ako. Sabi ni Carlos Ubak, wala na tayong maaasahan sa gobyernong ito. Kailangan na natin ang pagkakaisa sa isang tunay na pagbabago na tayo ay may kalayaan na magpahayag ng ating karapatan. We love you, Pastor Tibuloy. Barakadahan says, true, kakaawa nga si Super Sen Aimee. Kaya kailangan natin suportahan si Super Ate. Si VP na lang ang pag-asa natin. Kaya let's pray for them. Sila lang ang nakikita kong maaasahan. Alam nyo ba, first day, first press briefing ko bilang presumptive press secretary, tinanong ako, sabi, baka daw maging super sister si Madam Aimee. Sabi ko, maging super sister naman talaga siya. Ano yung issue? Akala nila makikialam si Senadora sa patakbo ng Malacanang. Akala nila makikialam sa kung anik-anik at siya ang mamumuno. Okay lang sana kasi senadora siya, di ba? Elected din siya, elected official siya at large. Pero hindi po ganun ang nangyari. Hindi ko kailangan depensahan si Senadora Aimee. Simple lang yan. Tignan natin. Kasama siya ni VP Inday. Okay? At isipin nyo ha, si Mayor Bastet, kaya niyang pagsabihan si Super Ate. Saan kayo nakakita ng ganon? Okay lang sa kanya, magkasagutan sila, magkasabihan sila. Pero in the end, they can stand together. May difference silang dalawa ha, pero they can stand together. Tayo pa kaya? Diba? Hindi naman tayo yung nairita. Sabi ni Rock Baby Rock, mga Tulfo, akala namin kakampi natin. Big sad. Yan kasi, di ba? Tapos na po ang panahon na pagsisihan natin ito, na magbigay ng sisi. Panahon na po na manindigan. Panahon na tayo to stand together. So, anong mangyayari pag inaway natin si Inday? Happy na kayo nun? Na magkakaroon ng na mapagalitan ninyo si VP Inday. Assuming na tama kayo ha, di ko sinasabing tama yon. Ang sinasabi ko is, bakit tayo magsisisihan ngayon? Para magkawatak-watak? Para para hindi tayo maging united front? Para hindi tayo makaka-gain ng lakas by standing together? Merong mga nandito, nagkukunwari, nakakampi natin, pero aawayin tayo. Di ba? Sabi ni Irene, pero para sa amin, kapatid pa rin si Sen Marcos. Sa tingin niyo hindi alam yan ni Inday? Sa tingin niyo hindi yan alam ni na dating Pangulo?
Ano akala ninyo kayo lang ang nakakita nun? Nakikita din po nila yon, and yet they stand together. What does that say? Maybe they know something we don't? Sabi ni CMR Garcia, nung nangampanya si BBM bagong Pilipinas daw, pero nung nanalo na si BBM, naging bigong Pilipinas pala. Aray. Solid tayong lahat. Yun yung importante. At kalimutan yung mga regionalism, ha? Kasi yung ganun ang ginagawa ni Congressman Saldico. Promised land daw ang Davao. Bakit? Noon sa Ilocos Norte, hindi siya promised land? Kaya sabihin na natin na mayroong ganun. Sa totoo lang, hindi nga, hinuling nga ang Davao, di ba? Sinabi ng presidente noon, si Presidente Duterte, naku, pasensya na Davao. Presidente ako, hindi pwedeng kayo yung una. Tapos gagamitin si yun na, yung bukod tanging nakuha ng Davao ay yung dumaan kay sa opisina ni Congressman Paulo, pagkatapos pagkakait pa. Ang dami naman nabigay sa ibang mga regions. Sabi ni Kuya, ingat ka, baka isa kayong mga attorney vloggers na nagmahal sa mga Duterte ang tatargetin para manahimik. E di gawin nila. Ma'am, alam niyo, hindi niyo na kailangan sabihin yan sa akin. Alam na po natin na posible lahat yan. Pero hindi po ito first time natin na manawagan ng ganito. Hindi po namin first time ito manindigan. Hindi parating panalo, pero kung kailangan maging kritiko ng gobyerno, magiging kritiko ng gobyerno. Diba? Ginawa ko na to dati. Galit nga si dating Pangulong Noynoy sa akin, sumakalangit na, pinapa-aresto ko. Wala namang warrant, so ano mangyayari sa kanya. Panahon ni Presidente Gloria Arroyo, ay solid critic ako noon. Nagalit ako kasi yung feeling ko ninakaw niya yung eleksyon. Sanay din po ako na sinusundan. Sanay din po ako na tinutol. Okay? Sana marami na akong kinalaban na mas malaki sa akin. Mga institusyon. Yung iba, kakampi ko na ngayon. Magkakakampi tayo. Kailangan kung may pagkakataon na to settle differences para lang isa lang tayo. Magkaisa tayo. Dumami tayo. Yan po ang mahalaga. Pride. Suspicion. Wala po tayong lugar niyan ngayon. Later on, we can iron out differences or panindigan natin. Baka kung kunwari, sige, naituwid natin ang gobyerno. Sasabihin, pwede niyo nang sabihin, Senadora Amy, tinitignan ka pa rin namin. Kapatid ka pa rin. Pero naipanalo na natin. On the common cause tayo. Doon sa mga differences, saka na yan. Kailangan mag-prioritize tayo. Di tayo mananalo kung tayo makikipag-away sa mga like-minded. Tingnan ninyo, maraming supporters sa Metro Manila. Tapos yung mga nasa Mindanao, hihikayatin na awayin ng Luzon. Sabihin, yung mga Tagalog kasi, yung mga Tagaluzon kasi, ayaw na namin sa inyo, sige na. Tingin niyo, nakakatulong yan? Anak ng push. Yung ibang mga katanungan, nagtabamaang-maangan na lang yung mga tolls. Kaninong panig kayo? What do you mean kaninong panig? Di kayo marunong makinig? Lol. We need numbers. Ako, para dun sa iba, selective ako pa rin. Pero yung mga katulad ng mga tao na naninindigan na, kasama na natin, nag-voice out na, naggagawa ng mga statement. Awayin pa ba natin yung mga yun? Pero yung mga tuloy-tuloy, yung pag-aaway sa atin, di ba? Kailangan pa ba natin pansinin yung mga yan? Wag na. Wag na pansinin natin yung issue kung kaya natin i-explain. Iba daw, sabi ni Narciso, ang administrasyon ngayon, pinapersecute nila ang mga Duterte at mga supporter nito para
Parang hindi unity mga nanalo, parang mga dilawan ang nasa administrasyon ngayon. Nakakatawa eh. Bahagi kasi ng communications plan yung, nasa ng unity ninyo. Kayo lang naman ang nag-illusion na may unity na ganyan eh. Pag kampanya. Pagka nanalo na, wala nang unity. Kasi mga kawani na kayo ng gobyerno. Workers ng gobyerno, kailangan na tayo for the people. Ay, ewan. Sabi ni Bong Casino, kami po sa transport sector mula dito sa R4B ay buo pa rin ang tiwala at suporta kay PRD. Oops, troll spotted. Okay. Ito, sasagutin kita. Kung di ka po tinanggal sa posisyon, magpapaganyan ka pa rin ba? Kailan ba ako nagpapaganito? Sinuportahan po itong administrasyon na to kahit umalis na ako. Ako pa ang nag-e-explain kahit wala na ako sa pwesto. Tingnan ninyo lahat ng mga posts ko noon. Ang daming nagalit na DDS sa akin kasi tinuloy ko yung pagsuporta sa administrasyon. Parang sinasabi mo, bitter ako. O ganito na lang, Mr. 3. Tinanggal ako sa pwesto. May mga issues dyan, pero wala akong kasalanan. May mga issues sila. Issues that were plainly born out of a mind that was not exactly sane. Okay? Tinanggal ako. Wala akong kasalanan. Wala akong palpak doon sa aking mga pahayag. Wala akong maling ginawa. Tinanggal nila. Tumulong ako sa administrasyon. Maliwanag ang mga polisiya nun. Maayos ang pagpapatakbo. Nakita nyo naman, kahit yung mga undersecretaries, gulat na gulat sila. Bakit pinagtatanggal? May rhyme? May reason? Bukod pa dyan, wala na ako sa administrasyon. Panay rin. At ito, bagong information na to, courtesy of your trolls. Here. Okay? Wala na ako sa administrasyon. Panay ang habol pa rin sa sinasabi ko. Tuwing may sasabihin ako sa karambola, ni hindi man laban sa administrasyon, tatanungin, bakit sumasang-ayon ka? Bakit nanonood ka kay Maharlika? Bakit kinakaibigan niyo si Maharlika? Bakit kinakaibigan mo si Amy Marcos? Makatarungan ba yon? Ha? Wala akong ginawa sa kanila. Ako yung pinaka-moderate na komentarista doon sa programa ko sa DWIZ. Hiniling ng dalawang opisyalis sa gobyerno, ng isang opisyalis ng gobyerno, natanggalin ako. Hindi sila nagbigay ng dahilan. Sinabi lang nila basta tanggalin. Wala silang ma-explain. May kasalanan ba? Wala. Mayroong libel ba? Wala. May kaso? Wala. Tinanggal nila ako. Okay. Sa ilang taon, magdadalawang taon na akong inaapi dyan. Magdadalawang taon na akong ino-oppress. Magdadalawang taon na akong pinahihirapan itong mga to. Tapos magagalit ka. Pag nagsalita ako, may karapatan ako magsalita at magpahayag regardless of the motive. May karapatan ako magsalita at magpahayag pagka mayroong ginawa sa akin. So how dare you say that this is simply born out of bitterness? Matagal na po akong kritiko ng gobyerno. Mahaba ang record ko. Ilang beses na tanungin nyo pa sa aking mga kliyente. Ilang beses na akong almost forced disappearance. Maswerte lang ako o super tanga na naniniwala akong walang masamang mangyayari sa akin, pero ang daming attempts. O sige, 3. Recorded po yan. May saksi. Sasabihin nyo sa akin, nagsasalita ako dahil natanggal ako sa pwesto. BS and a half. That's pure and unadulterated horse manure because nobody ever sent me congratulatory messages. Nobody ever praised me for continuing to support this administration a full 1 year after I had left it. You don't know the half of what I had to go through. Maswerte kayo, hindi ako iyakin. Baka kung ano-ano na narinig ninyo sa akin. Maswerte. Anong spill? Anong spill, ha? So kaya nga, attorney spill, don't leave us hanging. What? To satisfy your curiosity? If I wanted to contribute to a movement, I would wait for the right time. Si Inday nga, nagta-timing kayo pa.
Bakit ako magsasalita ng punong-puno ng detalye when it might not make any difference except to satisfy your curiosity? Nakakaloka kayo. Ang daming ginawa sa amin na wala kayong naririnig. Ang dami kong pinagdaanan na hindi ninyo narinig sa akin. Nagsumbong ba ako? Umiyak-iyak ba ako? Nagsabi ba ako na, kawawa naman ako? Hindi. Pag nag-criticize ako ng gobyerno, kinikriticize ko mga polisiya nito. Nasa na yung logistic system sa agrikultura? Bakit hindi bumababa ang presyo ng kuryente? Bakit tumataas pa rin ang presyo ng tubig? Bakit hanggang ngayon hindi maayos-ayos yung transport sector? Kailan ako humingi ng hustisya para sa sarili ko? Ito pa yung nakakatawa. Meron pang nagsasabing, ayoko pag ayokong nanonood sa iyo kasi parati kang galit. Hindi ba nakakagalit ang mga circumstances natin ngayon? Hindi ba nakakagalit yung mga pangyayari sa atin ngayon? Ayan, si Pastor Quiboloy na, an influential person. Maraming resources. Ginigipit for what? For what? Hindi na nila nirespeto yung pagiging citizen niya ng republika? For what? Sabi ni Scarlett, cute, 100% nakasupport ako kay PRD at kay Pastor Quiboloy. Tama ka. Huwag niyo nga akong sabihan kakalma. Bakit? Is my message not valid if I'm angry? Is my message not valid if I am passionate about it? Why do you want me to calm down? Why should I stop? Why should I, oppress myself? Why should I tone down? The circumstances are causing so much anger. It's causing so much pain. Sino ang nawalan ng pagkakataon dito? Sino ang walang pagkakataon na umangat? Dahil lahat ng pagkakataon, kinukuha ng mga cronies. Yes, may mga bagong cronies ngayon. Sino ang mga nagsasuffer? Dahil parang walang rhyme or reason sa mga appointments ng kung sino-sinong tao na hanggang ngayon wala pa rin maipakitang accomplishment. Saan ang katarungan? Pag nakikita natin, panay po yung pabenta ng sweepstakes. Pabenta ng pabenta sa loto. Hindi sweepstakes PCSO kasi sweepstakes pa rin yun. Pabenta kayo ng pabenta ng games of chance, samantalang wala namang kayong explanation sa nakikita ng taong bayan na parating si lone bettor ang nananalo. Kailan ko bakit ginaganyan niyo ako, ha? Kayo, pasabihin ninyong kumalma ako, masamang magalit? Matapos ang gawin sa akin, masamang magalit? Masama bang manawagan? Masawang magalit dahil nakikita natin ino-oppress ang mga kababayan natin? Masama ba yon? Ano? Di nga ako nagmumura, pero pati yung pagtataas ng boses ko dahil sa sama ng mga pangyayari dito, pagkakait nyo pa? Kalma. Bakit? Maninindigan tayo, gusto ninyo kalma. Ano ba? Sabi malaking pagkakaiba ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte kaysa sa administrasyon ngayon, nakatulad ng Cory Pinoy administration ngayon. Bukod pa, ang laki kaya. Ngayon nakakarinig na naman akong walang pera para dyan. Ay, may pera para sa ayuda ninyo, para sa legalized lagay ninyo, para sa legalized vote buying ninyo. Pagkatapos, walang pera para sa mga services. Kailan ba kailangan magbigay ng pera para dun sa mga almost poor?